Opisyal na itinatanggi ng United States ang pag-iimbestiga sa mga UAP hanggang noong 2017. Ang ilang mga bansa ay palaging nauuna pagdating sa mga ganitong paksa. Nangunguna sa mundo sa pananaliksik ng UAP ang bansang Chile sa Timog Amerika. Noong 1997, opisyal na inutusan ng gobyerno ng Chile ang air traffic control at mga tauhan ng militar na likhain ang Committee for the Study of Anomalous Aerial Phenomena. Pinag-aaralan ng komite ang lahat ng ulat na aktibidad ng mga UAP sa pamamagitan ng komersyal, militar at civilian pilots. Ang isa sa mga pinaka-napaka-publicized ay ang isang nakakagulat na insidente na naganap noong 2014 nang ang mga Chilean naval officers na lumilipad sa baybayin ng Santiago ay nakuna ng video ng isang UAP. Nagkaroon ng insidente noong 2014 kung saan nakakuha ng video ang isang military helicopter ng kakaibang bagay. Ito ay tila isang rocket na may di maipaliwanag na bagay na humihiwalay sa likod nito. At sinabi nila na ito ay nasa 4,500 na talampakan. Mayroon silang 9 na minuto ng medyo malinaw na video ng kaganapang ito. Pinag-aralan ito ng militar ng Chile sa loob ng 2 taon at hindi nila ito natukoy. Ang Chile, tulad ng maraming iba pang bansa sa Timog Amerika, ay tila mas bukas sa ideya na may mga bagay na pumapasok sa ating airspace. At sa tingin nila, ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga bansa sa Timog Amerika ay mas bukas ang pag-iisip tungkol sa UFO at extraterrestrial na bagay ay dahil ito ay bahagi ng kanilang minanang kultura. Sa katunayan, ang Peru at Bolivia, sila ay kayamanan pagdating sa ancient astronaut theory. Ang buong kultura bago ang Inca at maging ang kultura ng Inca ay nagsalita tungkol sa mga nilalang na ito ng liwanag na bumaba mula sa langit. At sa gayon, ang mga bansang ito ay lumaki na may ganitong intrinsic na kaalaman na may mga nilalang din mula sa langit. Ang Brazil ay nagkaroon ng isang kasaysayan ng dramatikong encounter sa mga UFO, ganun din sa Chile at pati na rin sa Uruguay. Ngunit hindi ito pinansin ng buong mundo. Bilang karagdagan sa South America, ang ibang bahagi ng mundo ay nagsisimula na ring magbunyag ng impormasyon tungkol sa mga UFO. Ang mga pamahalaan ay lantarang nag-iimbestiga sa mga engkwentro na iniulat ng parehong mga sibilyan at tauhan ng militar. Ngunit naniniwala ang maraming mga mananaliksik na ang pinakakapansin-pansing bansa na sumali sa mga international efforts na ito ay isa rin sa mga pinakanag-aalinlangan. Ito ay ang Japan. Sa pinakamahabang panahon sa Japan, ang mga namumuno, ang mga nasa taas ng Defense Department ay itinanggi ang mga UFO at nagpakita sila ng kawalang interes sa mga UFO. At karaniwang tinatanggal ang mga paksa tungkol sa mga UFO. Ang gobyerno ng Japan ay gumawa ng biglaang press release na sinasabing hindi nila kikilalanin ang anumang UFO encounters o extraterrestrial presence sa Earth o sa airspace ng Japan. Ngunit ito ay lubhang kakaiba dahil nakapanayam ng mga investigador ng Japan Center for ET Intelligence ang 2 piloto. At may ilang insidente at nagbigay ng mga patotoo tungkol sa iba't ibang mga encounter ng mga piloto sa himpapawid at sa lupa sa mga nakaraang taon nang sila ay aktibo pa sa militar. Sinabi ni Mamoru Sato, isang dating wing commander sa Japanese Self-Defense Force, na regular niyang naririnig ang mga kwento mula sa iba pang mga piloto, pati na rin sa mga civilian tungkol sa UAP sightings. Ayon kay Sato, maraming piloto ang nagulat ng mga hindi pangkaraniwang engkwentro sa inilarawan nilang mga bagay na hugis tabako. Sa isang ganoong insidente, nawalan pa nga ng kontrol ang isang estudyante sa kanyang fighter pilot craft mula sa direksyon nito. Sa loob ng maraming taon, ang mga piloto sa Japanese military ay inutusan na manatiling tahimik tungkol sa mga naturang insidente. Ngunit noong September 2020, ay natapos ang ilang dekada ng policy secrecy and denial ng Japan nang atasan ni Defense Minister Taro Kono ang Japanese Self-Defense Forces na gumawa ng visual recording ng anumang engkwentro sa hindi maipaliwanag na sasakyan.
Marami ang naniniwala na ang pampublikong pagbabagong ito sa patakaran ay naudyukan ng isang pagpupulong na ginanap sa pagitan ni Ministro Kono at ng kanyang counterpart Defense Secretary ng US na si Mark Esper. Ang mga Japanese, pagkatapos ng pulong na ito, ay nagbigay ng isang press conference. At sinabi nila na isa sa mga paksa na lumabas ay tungkol sa mga unidentified aerial phenomena at napag-usapan nila ang pangangailangan ng pakikipagtulungan ukol dito. At iyan ay isang major development. Kapag mayroon kang malalapit na kaalyado tulad ng US at Japan na lantarang nagsasalita tungkol sa isyu ng UFO at sumasang-ayon na makipagtulungan. Ang katotohanan na itinatanggi ng Japan na mayroong aktibidad ng UFO na nangyayari sa kanilang bansa at ngayon ay itinatatag na nila ang Japanese Space Operations Squadron ay nagsasabi sa atin na malinaw na mayroong nangyayari sa kalangitan ng Japan. Iminumungkahi ng mga sinaunang astronaut theorists na ang mga pamahalaan sa buong mundo ay sa wakas nagsisimula ng kilalanin na maaaring may mga bagay sa ating kalangitan na hindi mula sa mundong ito. Alaska, November 17, 1986. Ang Japan Airlines Flight 1628 ay may dalang cargo mula sa Paris, France, patungong Narita International Airport, malapit sa Tokyo. Ang tatlong tripulante ay pinamumunuan ni Captain Kenju Terauchi, isang dating fighter pilot na may mahigit 10,000 oras ng time flight. Habang papalapit ang 747 sa Anchorage, napansin ni Captain Terauchi ang dalawang kakaibang ilaw mula sa kanyang bintana. Ang mga ilaw na ito ay malinaw na nagmamaniobra. Ang mga ilaw na ito ay may ugnayan sa isa't isa. Ang isa ay nasa ibabaw ng isa at sila ay direktang gumagalaw sa harap ng kanyang aircraft. Lumilipad siya sa halos 500 milya bawat oras. Ang mga bagay na ito ay sumasabay sa kanya. Napagtanto ni Captain Terauchi na ang mga ilaw ay kakaibang oval-shaped flying object. At ang mga ito ay nagiging malapit sa kanyang sasakyang panghimpapawid. Habang pinupuno ng mga maliliwanag na ilaw ang kanyang cabin, ipinaradyo ni Captain Terauchi ang Anchorage Air Traffic Control Center at nagtanong kung makikilala nila ang mga bagay na malapit sa kanyang eroplano. Habang sinusubukan ni Terauchi na magmaniobra upang maiwasan ang isang potensyal na banggaan, ang dalawang UFO ay biglang nawala. At sa kanyang pwesto ay may isa pang bagay, ang isang napakalaki na kung ikukumpara, ang 747 ay nagmistulang maliit na bagay lang. Ang paglalarawan niya dito ay higanteng spaceship. Kasing laki nito marahil ay 2 aircraft carrier. Nakikita ni Terauchi ang napakalaking bagay na ito sa kalangitan at natakot siya. Dahil sa nakakabahalang ulat ni Captain Terauchi, tinawag ng air traffic controller ang NORAD, ang North American Aerospace Defense Command na nakabase sa Elmendorf Air Force Base sa Anchorage. Kinumpirma ng mga communication specialists sa airbase na mayroong napakalaking unidentified object sa kanilang mga radar screen. Sinabi sa kanila ng traffic control na maaari nilang gawin ang anumang mga hakbang na kailangan nilang gawin upang maiwasan ang banggaan at bumaba pa sila hanggang 4,000 feet sa ibabaw ng dagat. At ang bagay ay patuloy na sumunod sa kanila. Ang traffic control sa himpapawid ay inilihis ang isa pang commercial flight papunta rito upang tingnan ang UFO na ito. At sa oras na makarating sila doon, ang UFO ay nawala. Isa sa mga dahilan kung bakit napakalaking bagay ang ulat ng JAL ay dahil ang ebidensya ay napakalaki. Hindi lamang sa mga ulat ng saksi, ngunit mayroong mga talaan ng mga sistema ng komunikasyon na nakipag-ugnayan si Terauchi, aktwal na pag-uusap na nangyari. At ang lahat ng bagay na ito ay naitala. Sa sandaling ligtas na makalapag, si Captain Terauchi, ang kanyang co-pilot at flight engineer, ay agad na kinapanayam ng mga opisyal ng Alaska Federal Aviation Administration at iba pang mga special agent. Noong Disyembre 1986, isang buwan pagkatapos ng engkwentro, nakipag-ugnayan si Kapitan Terauchi sa Kyodo News at sinabing naniniwala siyang ang mahiwagang crafts
ay mula sa extraterrestrial origin. Ang mga hindi autorisadong pahayag ay nag-udyok sa mga opisyal ng Japan Airlines na tanggalin si Captain Terauchi mula sa tungkulin ng piloto at italaga siya sa isang desk job. Sa parehong oras, si John Callahan, ang Division Chief ng FAA ng sangay ng Accidents and Investigations. Nalaman ang insidente at itinuring itong karapat-dapat sa pagsisiyasat. Nagpunta si John Callahan sa DC tungkol dito at nagkaroon ng pulong na pinangunahan ng isa sa mga nangungunang tao ng FAA. Ang pulong na ito ay dinaluhan din ng mga kinatawan ng FBI, mga kinatawan ng CIA at mga kinatawan ng White House ni Pangulong Reagan. Mayroon silang mga audio tape na pinatugtog sa pagitan ng pilot at air traffic control na naglalarawan sa lahat ng nangyayari at nakasulat na mga ulat. At sa pagtatapos ng pulong, isa sa mga ahente ng CIA ay tumayo at sinabing, ang pagpupulong na ito ay hindi nangyari at kinukumpiska nila ang lahat ng data na ibinahagi dito. Ngayon si Callahan, siya ay medyo tuso, ngunit nasa loob siya ng kanyang mga karapatan. Sinabi niya na hindi nila siya tinanong kung may kopya siya ng alinman sa mga ito, ngunit mayroon siyang kopya ng mga audio recording. At makalipas ang mahigit isang dekada, ibinahagi iyon sa publiko. Umalis si John Callahan nang pakiramdam niya na may cover-up. Hindi gusto ng FAA na lumabas ang pangyayaring ito. Kung tungkol sa mga ancient astronaut theorist, ang mga UFO encounter na iniulat ng mga sibilyang piloto ay nagbibigay ng ilan sa mga pinaka-nakakahimok na katibayan na mayroong isang extraterrestrial na presensya sa kalangitan sa itaas ng Earth. At ayon sa ilang piloto, ang kanilang nasaksihan ay nagpapakita ng isang seryosong panganib. Sa kasaysayan, nagkaroon ng maraming UFO sightings sa paligid ng Aleutian Islands at mayroong 57 bulkan sa buong Aleutian Islands. At tila ang ilan sa mga bulkang ito ay may kakaibang aktibidad sa paligid. Ngunit sa silangan ng Aleutian Islands ay isang malaking lugar na lalong naging kilala sa mga kakaibang fenomena. Ito ay tinatawag na Alaska Triangle. Ang Alaska Triangle ay isang lugar na humigit kumulang sa pagitan ng Anchorage, Juneau at Barrow, Alaska. Higit pa o mas kaunti na tumatakbo sa hangganan ng mga teritoryo ng Canada at estado ng Alaska. Ang Alaska Triangle ay maihahalin tulad sa Bermuda Triangle kung saan nangyayari ang mga kakaibang bagay na tila walang paliwanag. Sa loob ng rehiyong ito ng maanumalyang aktibidad ay nakatayo ang Mount Hayes, isa sa mga pinakamataas na taluktok ng Alaska at isang lugar kung saan ang mga UFO sighting ay madalas na iniuulat. Maraming tao ang nakakita ng mga UFO, flying saucer, kakaibang ilaw, lumilipad sa loob at paligid ng Mount Hayes. Wala nang daan na pwedeng umakyat doon. Ang tanging paraan upang makarating sa Mount Hayes ay ang aktwal na lumipad doon na hindi ginagawa ng karamihan sa mga tao. Kaya, ano ang mga sasakyang ito na lumilipad sa palibot ng Mount Hayes? Sa loob ng mga dekada, ang patotoo ng nakasaksi ay ang tanging katibayan na sumusuporta sa paniwala na ang Mount Hayes ay isang UFO hotspot. Ngunit noong 1995, ang mga declassified na dokumento ay nagsiwalat na ang Mount Hayes ay kitang-kita sa isang nangungunang secret project ng gobyerno na tinatawag na Stargate. Tinitingnan ng mga mananaliksik ang mga dokumento ng CIA at nakakita sila ng ebidensya ng isang proyekto sa ilalim ng Mount Hayes. At sinabi nila na nakita nilang nakasulat sa mga talaan na ito ay isang alien underground base na nasa lugar na ito. Namangha ang mga mananaliksik na makahanap ng isang referensya ng isang extraterrestrial base sa mga opisyal na dokumento ng CIA. At ang nakakaintriga ay kung paano nakuha ang impormasyong ito. Ayon sa declassified na mga dokumento, ang pagkakaroon ng alien base sa ilalim ng Mount Hayes ay nakuha mula sa isang top-secret experimental investigation technique na ginamit ng Project Stargate, isang technique na tinatawag na remote viewing. Ang remote viewing ay ginamit ng CIA sa panahon ng Cold War. At ito ay isang psychic projection technique, kung saan, mula sa isang lokasyon, ang remote viewer ay maaaring tumingin sa ibang lugar sa ibabaw ng Earth.
at nagagawa niyang i-project ang kanyang paningin doon at nakikita kung ano ang nangyayari. Ang Project Stargate ay may partikular na layunin ng paggamit ng mga remote viewer, medyo literal na mga psychic na espiya upang makahanap ng impormasyon sa kung ano ang ginagawa ng mga Sobyet. Ang pinakasikat na remote viewer na lumabas sa Stargate Project ay isang lalaking nagngangalang Pat Price. Si Price ang unang nagulat ng pinaniniwalaan niyang alien base sa ilalim ng Mount Hayes. Siya ay uupo at iguguhit ang kanyang mga nakikita at siya ay tumpak sa lahat ng kanyang mga hula. Isang beses, tiningnan ni Pat Price ang Mount Hayes at nakita niya na may mga estruktura na nasa ilalim ng bundok, mga tubo, tunnels, at naintriga siya doon kaya tiningnan pa niya ang ilalim. Nakita ni Pat Price sa loob ng Mount Hayes ang inilarawan niya bilang geographical instrumentation. Nakakita siya ng mga computer. Inilarawan din niya ang mga kakaibang humanoid na nilalang na nasa loob ng bundok at nagtatrabaho sila kasama ng mga tauhan dito na pinaniniwalaan niyang mga tauhan ng militar. Nagsimulang matakot si Price na nakakita siya ng isang bagay na hindi niya dapat makita at sinabi sa mga kaibigan na ang kanyang remote viewing sa lihim na base sa ilalim ng Mount Hayes ay naglagay sa kanya sa matinding panganib. Sa Las Vegas, noong siya ay nag-check-in sa Stardust, may sadyang bumangga sa kanya at nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang binti. At nang gabing iyon, nagsimulang sumama ang pakiramdam niya. At kinaumagahan, siya ay nagkumbulsyon at namatay. Ang talagang kakaiba sa pagkamatay ni Pat Price ay hindi man lang ipinaalam ng ospital ang kanyang pagkamatay sa asawa nito at ipinakremate nila ito. At sa palagay ko ay makatarungan at makatwirang itanong kung ang misteryosong pagkamatay ni Pat Price ay hindi pumasok sa isang mahabang linya ng katulad na trahedya na pagkamatay ng mga taong whistleblower o umaalis sa linya at nagsasabi ng mga bagay na hindi nila dapat sabihin tungkol sa mga bagay na nasaksihan o nalalaman nila.